Hi guys, kumusta na po pala ulit kayo? Ako nga po pala ulit si Tito JJ, isang TFW dito sa Canada. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga first vlog ko, naikwento ko po pala doon yung journey ko kung paano ako nakarating dito, yung mga requirements ko na sinubmit sa consultant ko na i-share ko rin po doon. So, tapos na po tayo sa journey, sa requirements. Ang isi-share ko naman po sa inyo kung ano nga po pala yung mga dapat nyong i-secure or mga documents na dapat nyong kunin pagkarating dito sa Canada. So, based nga lang po pala ito sa experience ko at ang isi-share ko lang ay yung mga kinuha ko right after pagkarating ko dito sa Canada. So, ang unang-una sa listahan ko ay work permit. So, pagkarating ko dito sa Canada, pagkarating ko sa Vancouver Airport, bumaba lang ako sa second floor. If I'm not mistaken, malapit po siya sa baggage counter, katapat naman ang immigration office. Pumunta lang po ako doon, tapos ang hiningi lang po sa akin ng immigration officer during that time ay ang passport ko. Yung sa passport ko po may naka-stamp doon na visa, working visa ko. So, yun lang po yun hiningi ng immigration officer sa akin. Tapos, inas din nga po pala ako, kinonfirm nila yung full name ko at date of birth. After po nun, naghintay lang po ako ng ilang minuto, binigay na rin agad yung work permit ko. Sa mga napapanood ko nga po pala or na mga nababasa ko, yung iba ay mga naka-experience sila na maraming question. May mga tinatanong about sa company, kung magkano ang salary, location ng company, company name, anong position nyo, yung may mga tinatanong na ganun, pero sa experience ko, hindi po yung tinanong sa akin. At base nga rin po pala sa IRCC website, ito po, i-share ko po ulit sa inyo dito. Tapos yung link po nasa description para meron kayong reference if ever pupunta na kayo dito at kung ano nga ba yung mga dapat yung kailanganin or yung mga requirements na kailangan ng IRCC kapag kukuha ng work permit para may reference din po kayo. So, ako nga po pala noon, prepared din naman ako kasi yung mga documents ko nakalagay lang sa backpack ko, nakalagay doon lahat, yung job contract, yung LAMIA, ano pa ba, yung medical, yung biometric request, lahat po ng documents naka-prepared sa backpack ko. Naka-label po yun isa-isa para if ever hingin ng officer, may bibigay ko agad. Pero on my end po, on my experience, ang hiningi lang po sa akin is yung passport ko at yung visa doon, yun lang yung chinek nila. Tapos kinonfirm nila, full name ko at date of birth. Yun lang po ang kinonfirm nila. So, after po nun, nakuha ko agad yung work permit ko. Tapos, after ko po nun, sinundo na po ako ng employer ko. Hinatid ako sa townhouse na titirhan ko. Ang pangalawa ko pong kinuha ay phone number. Kumuha na po ako ng phone number. Naghanap lang po ako sa store na malapit sa amin na may nag-offer ng mga phone number. Yun. Yung phone number po pala is napaka-importante talaga nun kasi gagamitin nyo yung pag-apply ng bangko, pag-apply ng mga CRA, yung CRA account is for tax, yung mga ganun. Napaka-importante po na. Siyempre, yung phone number is communication nyo dito sa Canada. So, ang nagastos ko po noon sa phone number, may bayad po yun. Ang nakaplan po kasi yun eh. Ang nagastos ko po noon ay monthly po noon is parang $50 per month. Something ganon. Tapos, may internet na, may unlimited call and text Canada-wide. Tips nga lang po pala, kasi ang nakuha kong provider nun is mahina ang internet connection dun sa trabaho namin. Mag-research na rin po kayo or magtanong-tanong kayo sa mga co-Filipino nyo na nasa lugar nyo na kung ano ba yung mas malakas na internet. Kasi ang nakuha ko nun during that time, mahina. So, yun. So, magtanong-tanong na rin kayo kung anong provider yung mas malakas ang internet connection. Kasi dito sa Canada, kagaya sa Pilipinas, may marami din internet provider. So, yun. At ang pangatlo ko pong kinuha, yung pala, weekend po nun. So, kina Monday nan, pumunta po kami sa company for orientation. So, sinundo ulit ako ng boss ko. Hinatid ako sa company kasi yun, wala pang carpool nung during that time. Sinundo ako no, tapos hinatid ako sa company. Orientation agad namin. Nag-orientation ako ng 2 days, Monday and Tuesday. So, hindi pa rin ako nakakuha ng mga ilang documents o yung mga IDs na kailangan dito sa Canada. So, Wednesday, tapos na ang orientation. So, sinundo ulit ako ng boss ko. Hinatid na naman ako dun sa Prince George. Kasi sa Prince George, andun ang Service Canada, andun yung mga bangko. Though may bangko rin naman dito sa amin. Pero doon, sinabay-sabay ko na yung pagkuha. Ang pangatlo kong kinuha ay yung SIN number. Ang SIN number pala ay ang Social Insurance Number. Pumunta po kami ng maaga sa Service Canada na doon, tapos pumila kami. Ang natatandaan ko po hiningi lang sa akin doon ay ang
work permit ko, then passport. Yun lang po ang natatandaan kong hiningi sa akin. Tapos, wala po palang binabayaran pagkuha ng SIN. Pero, pwede rin naman po kayo mag-apply through online. Ito, i-share ko po sa screen kung paano kayo mag-apply online. Tapos yung mga requirements na kailangan, makikita nyo rin po doon. Tapos din po yung link ay nasa description din po. Para at least may reference kayo if ever kukuha kayo ng SIN, makikita nyo na po dito. So yun, napaka-importante ng SIN dito sa Canada. Halos lahat ng tao dito sa Canada ay mayroong unique SIN number. So para saan nga ba ang SIN number? Ang SIN number ay ginagamit yon ng mga employer, ng mga company natin para ma-qualified tayo sa mga benefits ng government. Tapos ginagamit din yon para sa mga taxes, mga ganyan. At napaka-confidential, bawal siyang i-share sa iba yung SIN number kasi may mga cases na since per person isang SIN number pagkakaalam ko, may mga cases na pag nagamit siya ng iba ay pwedeng ipang-scam or pwedeng gamitin sa mga illegal. So, dapat hindi nyo po basta-basta sinishare ang SIN number. Unless na lang kung sa bangko or sa employer nyo, yung mga trusted offices or yung mga trusted lang, dapat ang pinagsisharean natin. Ang pang-apat naman pong kinuha ko, sinamahan na rin ako ng boss ko mag-open ng bank account. Natatandaan ko po nun, ang hiningi lang sa akin ay yung passport, work permit, SIN, tapos yung address, tapos phone number. Yun, since meron naman akong SIN, meron na akong work permit. Dito rin sa Canada, marami din bangko na pwede kayong pagpilian. So, ang importante, yung accessible sa inyo, yung mas malapit sa inyo. So, yun, nakakuha po agad ako ng bank account. Tapos, minake sure ko rin po pala kasi pwede rin kayo mag-request sa kanila ng direct deposit form or yung void check. Kasi yung mga employer po natin, hihingin yan nila para meron silang details kung saan nila i-deposit yung sahod nyo. Yung void check po pala, naka-indicate doon yung mga bank details mo, yung information ng banko nyo. So, pwede kayong mag-request sa kanila doon sa banko mismo ng direct deposit form or ng void check. Or pwede din naman kapag nakakuha na kayo ng bank account, mag-register lang kayo online. Then sa online, pwede na kayong mag-request ng direct deposit form. Yun. Yun po yung pang-apat na kinuha ko, yung bank account. After po doon makakuha ng bank account at SIN, yun, hiningi po yun ng employer ko. Pagka balik ko po doon sa town namin, binigay ko yung direct deposit form doon sa employer ko, tapos binigay ko rin yung SIN number kasi importante po yun. Kasi gaya nga ng sabi ko, ang SIN po ay kailangan niya ng employer para maka-qualified tayo sa mga benefits ng government. Tapos sa mga taxes na rin po, kailangan din yan ng employer natin. Tapos, after ko nga po kumuha ng bangko at nakabalik na ako dito sa town namin, ang sunod naman kinuha ko po ay yung MSP ko or yung Medical Service Plan dito sa British Columbia. Bawat region po pala dito sa Canada ay may iba-ibang health card. Ang MSP po pala ay ang healthcare ng British Columbia. So, makakapag-apply po kayo through online nun. Ayun po yung pinakamabilis na pag-apply through online. Pero pwede rin po kayong mag-apply through office nila or through mail. Pero napaka-accessible naman na po kapag online kasi mabilis na lang. I-share ko rin po dito sa screen nyo kung ano yung mga details pag-apply ng online. Tapos yung link po is nasa description din po. Para at least may reference kayo at mabilis na makita nyo kung ano yung mga requirements doon. Ang natatandaan ko po, ang hiningi lang sa akin through online nun ay ang passport ko, ang work permit, and yun. Napakabilis lang naman po, very accessible. Importanteng mag-apply tayo nun kasi yun, health card natin yun, healthcare natin yun pagkarating dito natin sa Canada. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. At least prepared tayo, meron tayong healthcare agad. If ever hindi kayo sa British Columbia ma-assign or sa Alberta or Ontario, i-share ko rin sa inyo yung link nila kung paano kayo mag-apply ng healthcare nila. Nasa description din yung link ng healthcare nila, katulad na lang sa Alberta, yung AHCP, tapos sa Ontario naman ay OHIP. So, makyan. Ito sila. Tapos yung description din is makikita, yung link din is makikita nyo sa description.
So, yun. If ever hindi kayo sa British Columbia ma-assign, at least meron pa rin kayong reference sa baba. After nyo masubmit online yung application nyo ng MSP, maghihintay lang kayo ng months, something ganyan, something like that. Tapos, i-mail sa inyo yung letter na naka-attach na yon yung card doon. So, yun. At yung pag-apply naman online, through online, napaka-straightforward ng mga tanungan doon. So, hindi kayo malilito. Napaka-user-friendly din nung website nila. So, hindi kayo malilito doon. After ko makapag-apply ng MSP dito sa British Columbia, ang sinunod ko naman ay yung Provincial ID o yung BCID dito sa British Columbia. So, pumunta lang po ako doon sa ICBC Hub. Pumunta lang po ako doon. Tapos, yan, sabi lang ako na mag-a-apply ako ng BCID. Ang na-required lang po sa akin nun is natatandaan ko ay work permit, passport, tapos yung address, or kung may PO Box kayo, kasi doon i-deliver yung ID. Kasi dito po sa town namin, hindi sila nagdi-deliver bahay-bahay. Sa PO Box po nila dinadirect kasi yan, may mga PO Box kami dito. So, yun. Kailangan lang din yung, yun. Yun lang yung na-require sa akin, tapos may bayad po pala. Nagbayad din po ako ng doon sa card, sa ID. I'm not sure lang sa other province kung may payment din sila, pero yan, ilalagay ko na lang din pala sa description yung link kung paano kayo kumuha ng provincial ID nyo, like sa Ontario or Alberta, yan, isi-share ko na lang din sa screen para at least may reference ulit kayo. Pagka namin dun sa ICBC, nagtanong na rin kami kung paano nga ba kumuha ng driver's license kasi napaka-importante ng driver's license dito sa Canada kasi lalo na dito sa town namin, wala kaming public transportation. So, kailangan namin mag-drive, matutong mag-drive. Personally, sa Pilipinas, hindi po ako nagda-drive. Hindi ako marunong mag-drive. At wala rin akong driver's license. So, from the start ako dito sa Canada. So, from learners, new driver, to class 5. Kasi dito sa British Columbia, yun po yung mga procedure. So, ang ginawa ko po noon, pag-ask ako sa ICBC, kung ano ba yung dapat kong kailanganin. Ang sabi nga nila, kailangan ko makapasa muna sa learner exam. Pwede po kayo mag-review. If ever magta-take kayo ng learner's exam, pwede po kayo mag-review dito sa application na to. I-share ko po sa inyo. At kung ano man yung question dito sa application na to, same question din yung nasa exam ng ICBC. So, napakadali lang. Ano lang din siya. Kaso random po to, maraming question siya. So, kailangan nyo lang din po siyang ma-memorize or kahit hindi naman ma-memorize. At least may idea kayo kung ano yung rules ng Canada. Ako po kasi nun, ang ginagawa ko pagpapasok, sasagot lang po ako dito sa application na to. Tapos, after a week, nag-take na po ako ng exam. Yan, nakapasa naman po ako sa learner's exam. So, after ko pong makapasa ng learner's exam, may bayad po pala yun. After ko po makabasa ng learner's exam, pwede na po ako mag-drive. Kaso kailangan ko po may companion. Which is, yung companion ko, kailangan dapat ay may class 5 driver's license. Ayun, kumuha agad ako ng driver's license learners. Nag-take agad ako ng exam. Kasi after a year pa ako pwede mag-road test. So, masyadong matagal pa. So, kung kayo naman, kung meron kayong kung meron kayong driver's license sa Pilipinas, bago kayo pumunta dito, i-make sure nyo na kumuha kayo ng driver's history ba yun sa LTO. Kumuha kayo ng ganon para at least, kasi yun yung kinakailangan dito. Kapag may license kayo sa ibang bansa, kailangan meron kayong driver's history sa Pilipinas. Kasi yung mga kasama ko dito, may mga driver's license sila sa Pilipinas. So, pagka-take nila ng learners, tapos nakapasa sila, no need na nila mag-wait ng 1 year. Kumbaga, pwede na silang mag-road test right after nun. Or kung may available na road test, pwede na silang mag-road test agad. At pag nakapasa sila ng road test, automatic class 5 na sila. Unlike me naman, since wala akong driver's license sa Pilipinas, yun, nag-take ako ng learners. Pagkasapasa ako ng learners, maghihintay pa ako ng 1 year. So, kailangan din, yun, tama yung ginawa ko na pagkarating ko dito, nag-wait lang ako ng 1 week, tapos nag-test agad ako ng learners, para at least yung waiting,
hindi gaanong nasasayang yung panahon. After ko kumuha noong provincial ID, yung driver's license sa ICBC, ayun, ang last ko palang kinuha ay yung credit card ko. Since hindi ko naman akalain na importante pala yung credit card dito na kailangan dapat may credit card kasi akala ko okay na yung debit card na ginagamit. So, yun, tinuruan ako ng mga kasama ko na kailangan pala importante yun kasi sa credit card, kailangan natin mag-build ng magandang credit score kasi isa yun sa tinitingnan ng mga isa yun sa tinitingnan if ever eligible kayo pag may mga big purchases kayo, example like sasakyan, like bahay, mga ganon. Isa yun sa tinitingnan kung maganda ba yung credit score nyo. So kailangan yung kahit ayaw nyo man gumamit ng credit card, kailangan nyo siyang gamitin at para mag-build lang ng credit history at mag-build ng magandang credit score. Kasi ako, ang ginagawa ko, pag mag-grocery ako, lahat ng transaction ko, pag may bibilin ako, credit card ang ginagamit ko. So, para maka-build ng history, credit score, ang ginagawa ko na lang, mini-make sure ko kada sahod, yung mga na-purchase ko, yung mga nagastos ko, binabayaran ko pagkasahod. Para hindi ako malito, hindi ako matambakan ng utang. Kasi ang credit card, utang naman talaga yan eh. So, importante yun dito sa Canada kasi para maka-build tayo ng credit score natin. So, kailangan natin mag-discipline din ka. Kahit may credit card tayo, wag tayo basta-basta bili ng bili. Kasi yun, huwag kayo ma-attempt na bumili ng hindi naman kailangan. Yung kailangan lang talaga. Para lang tayo magkaroon ng score, credit score. Yun yung importante kasi. Yun yung napaka-importante. Mga sinettle ko dito pagkarating sa Canada kasi yung tirahan naman namin, nung nag-uusap kami ng consultant ko, ng employer ko rin dito, bago ako dumating dito, na-clarify naman na nila na meron na kaming housing dito sa town namin na naka-ready. So, hindi ko na siya pinroblema. Pero, depende rin sa iba. Kasi yung ibang employer, ang alam ko, kasi yung iba na naririnig ko, sila pa yung nagsisettle, sila pa yung naghahanap ng mga accommodation nila pagdating dito sa Canada. Sa akin, on my end naman, hindi ko siya na-experience. Tapos yung pala, natutuwa lang din ako, i-share ko lang din. Kasi noong pagkarating ko dito sa Canada, pinag-grocery ako ng employer ko. Binigyan ako ng napakaraming grocery. Bigyan pa ako ng worth 200 gift check na pang-grocery ko pa rin, na pwede kong gamitin sa grocery yun. Pagkarating ko dito sa Canada. Kaya nakakatuwa na yun, wala akong masabi sa kanila. Kumbaga, ang gagawin na lang namin, ang iisipin na lang namin, kung paano magtrabaho ng maayos. So, kailangan ganun. At nakakatuwa rin kasi syempre, kumbaga, nag-effort yung employer ko. So, mini-make sure nila na maayos yung situation ko pagkarating dito sa Canada. So, sana pagka pupunta rin kayo dito sa Canada at sana makapili din kayo magandang employer. Ano pa bang pag-uusapan natin? Yung mga link pala ulit nasa description ko para may mga reference kayo if ever naguguluhan kayo sa explanation ko kasi alam ko talaga magulo ako mag-explain. Yan, nasa description yung mga link. Kung may mga tanong naman kayo, comment nyo na lang sa baba. Isisikapin kong masagot yan. Tapos, ano pa ba? Kung nagugustuhan yung mga vlog ko, yung mga vlog content ko, yung mga videos ko, mag-subscribe na rin kayo para bago akong upload na video, updated kayo para at least mabigyan ko kayo ng informasyon. Ano nga ba yung buhay dito para aware kayo. Ano ba ang lifestyle namin dito? Ano ba yung routine namin dito? Yan, para aware din kayo. Yan, subscribe nyo lang ako, follow nyo ako, or share nyo na rin para at least makatulong din sa iba. Yan. Ano pa ba ang pwede natin pag-usapan? Yun lang naman. Maraming salamat, guys. Ako nga po pala ulit si Tito JJ, isang TFW dito sa Canada. Salamat! Bye-bye!